So, lahat ng project na pinakita ko, ginamitan ng operational amplifier o op-amp. Ang op-amp ay may isang output at dalawang input, positive tsaka negative. Yung positive ay tinatawag na non-inverting input at yung negative naman ay tinatawag na inverting input. Ang op-amp ay pwede nating gamiting comparator. Ang comparator ay nagko-compare ng dalawang voltage sa kanyang dalawang input terminal, positive at saka yung negative, at naglalabas ng output depende kung alin sa dalawang input ang may mas malaking voltage. So ito yung VCC, ito yung ground, tapos meron tayong B1 at saka B2 sa kanyang input. So i-compare niya yung dalawang input na yan. Kapag non-inverting input o B1 yung positive na input natin ay greater than, mas mataas kaysa sa inverting input B2. So again, kapag ang non-inverting input ay mas mataas or greater than inverting input, ang output mo ay 1 o equivalent sa high. So kapag ang inverting input mo naman o B2 ay mas malaki o greater than your non-inverting input o B1, ang output mo naman ay 0 o equivalent sa low. So pag tinable natin, meron kang dalawang input, non-inverting, tapos isang output tsaka isa pang input na inverting. Base dun sa statement sa taas, kapag ang non-inverting ay 1, ang inverting ay 0, ang output is 1. Kapag non-inverting is 0, inverting is 1, ang output mo ay 0. 1 means high, 0 means low. So ngayon naman, papakita natin kung paano to gamitin sa actual circuit.
So, ito yung op-amp natin, operational amplifier. Ito yung kanyang output. Tapos, meron nga tayong dalawang input, non-inverting, positive input. Ground. Tapos, BCC o B+. Tapos yung inverting input natin, meron din tayong resistance dyan, tapos ground, tapos B+. Yan yung B+ natin, yun yung supply voltage natin, B+. Tapos meron tayong B1 tsaka B2. So dahil ang op-amp natin ay comparator, ko-compare natin yung B1 tsaka yung B2. So yung B1 natin, yan yung gagawin nating reference voltage. Ibig sabihin, naka-pick siya. So pwede nating i-adjust yung voltage nya. Tapos yung B2 naman, yun yung gagawin nating threshold voltage. So ibig sabihin, nagbabari siya depende dun sa value o sa nadidetect nung sensor natin. Tapos yung output natin, lalagyan natin ng limiting resistor, tapos switching transistor. Parang switch lang naman to. Tapos lagyan natin ng out para magre-react siya depende dun sa input natin. Yan, ito yung output device natin. So pwede siyang speaker, pwede siyang ilaw, pwede siyang relay. Itong threshold voltage natin, ayan, pwede natin itong lagyan ng kahit anong sensor kasi magbabari siya depende dun sa nadidetect niya na na resistance. So tapos lagyan natin ng R1, tapos ito namang reference voltage natin, pwede siyang potentiometer para na-adjust natin. So to summarize, kung ang op-amp natin ang gagamitin ay LM358, usually kasi LM358 ang talagang ginagamit ko eh. Ang non-inverting mo ay pin number 3, ang inverting ay 2, yung pin 4 mo yung ground, yung 8 ang B+. Tapos yung 1, yun yung output. Meron kang limiting resistor na 1K, tapos switching transistor, tapos output device. So yung pin number 2, yun yung inverting mo, yun mo lalagay yung sensor. Ang sensor na pwede natin gamitin ay pwedeng LDR, thermistor, moisture sensor, temperature sensor, smoke sensor, PISO, LM35, rain sensor, oil sensor, o gas sensor, tsaka meron pa, maraming pa iba. Ang pwede mo namang gamitin output device ay buzzer, lead, o di kaya relay.